Patuloy na umaangat ang Atlanta Hawks kahit wala si Trae Young. Sa kanilang huling laban, tinalo nila ang Utah Jazz. They won the game with the final score of 132-122. Napakaganda ng nilaro nila kahapon laban sa Jazz. They are now holding 6 wins and 2 losses since Trae Young got injured on October 29. Simula nang ma-spray ng MCL ni Young, tuloy-tuloy ang success ng Hawks. Samantala, ibang atake naman ang pinapakita ng Atlanta habang wala ang kanilang star guard. They are outscoring their opponents by 10.1 points per game. They are 5th in field goal percentage, 8th in 3-point percentage, and number 1 in assists with 31.1 per game. Makikita dito na naging balanced at efficient ang laro ng Hawks. Nanguna si Jalen Johnson sa panalo kahapon. He delivered 31 points, 18 rebounds, 14 assists, and 7 steals. Ito ay isa sa pinakamalupit na performance niya sa kanyang career. He is averaging 22 points, 7.4 assists, and 11 rebounds during the games without Trae Young. Consistent siya mula nang mawala si Trae Young. Malaking tulong din si Dyson Daniels sa playmaking. He is averaging 6.9 assists per game while shooting 51.4%. Mabilis siyang naka-adjust sa bagong role niya bilang lead guard. Si Vit Krejci naman ay naging reliable mula sa labas. He is making 3 3-pointers per game at a 52.5% rate. In his last 3 games, he made 17 out of 23 attempts from deep. Isa siya sa biggest surprises mula sa rotation. Sa depensa, matindi rin ang Hawks. They are recording 11.3 steals per game and 5.9 blocks per game during this stretch, kaya nangibabaw sila sa defensive rating nitong mga nakaraang linggo. Dahil dito, malaking tanong ngayon ang future ni Trae Young sa team. He has a player option worth $49 million for the 2026 to 2027 season. Hindi pa sila nagkakasundo sa extension nitong off-season. Isang bagay ang malinaw. Ang Hawks ay naglalaro ng napakahusay kahit wala ang kanilang biggest star at posibleng may bagong franchise leader moving forward. Kayo mga idol, ano tingin nyo? Mas bagay ba sa Hawks ang ganitong sistema? Samantala, good news para sa Lakers fans, pwede nilang i-target si Nikola Vucevic ngayong season dahil nasa expiring contract na siya worth US $21.48 million for 2025 to 2026. Dahil expiring ang deal, mas bukas ang Chicago Bulls na i-explore ang market para hindi sila mawalan ng asset sa off-season. Dito pumapasok ang Lakers bilang team na nangangailangan ng frontcourt depth at offensive spacing. Si Vucevic ay kilala bilang consistent big man na kayang umiskor ng around 17 hanggang 18 puntos kada laro. May soft touch sa poste at may kakayahang tumira mula mid-range at 3-point area. Malaking tulong ang presence niya sa floor spacing para kina LeBron James at Luka Doncic, lalo na kapag kailangan ng malalaking driving lanes sa offense. Dagdag pa rito, isa si Vucevic sa pinaka-reliable rebounders sa liga sa nakaraang seasons, bagay na makakatulong sa Lakers kapag nagpapahinga si DeAndre Ayton. Dahil expiring ang contract niya, flexible ang Lakers sa salary cap. Kung magustuhan nila ang contribution ni Vucevic, maaari siyang i-retain. Kung hindi, may freedom sila sa off-season para magdesisyon sa future. Para sa Chicago Bulls naman, mas practical na i-consider ang trade habang may value pa ang kontrata kaysa hayaan siyang umalis ng libre sa summer. Sa kabuuan, ang pagkuha kay Nikola Vucevic ay low-risk, high-reward move para sa Lakers. Nagbibigay ng scoring, spacing, rebounding at veteran presence habang hindi sinasakripisyo ang cap flexibility ng team. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat i-pursue ng Lakers si Vucevic ngayon na expiring contract na siya?